Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Gemma, taga Angeles, Pampanga. Isa po ako sa masusugid ninyong listeners ng channel sa YouTube. Bilang matagal niyo na rin akong subscriber, gusto ko lang din ibahagi sa inyo itong kwento tungkol sa naranasan naming mag-anak nang minsang mapadaan kami sa Dalan Bayou. Hindi ko alam kung palaging nangyayari to o nagkataon lang na kami ang napakitaan. Napadaan lang kami noon nang may bibilhin kami sa isang sikat na kainan doon sa Guagua, Pampanga. Mag-aalas 10 na yun ng gabi at halos pasara na rin yung mga kainan noon. Buti nga at nakaabot pa kami. Kasama ko yung asawa ko noon at dalawang anak, isang 6 years old at isang 3 years old. Pareho silang tulog sa sasakyan. Kami naman noon ay nagkukwentuhan. Nang biglang napapreno yung asawa ko, may biglang tumawid daw na isang babae pero wala naman akong nakita noon. Meron daw talaga. Wala na gaanong tao noon sa daan kaya bumaba siya ng sasakyan para tingnan kung may nabangga siya. Hindi rin daw niya kasi sigurado kung nahagip niya yon dahil bigla yung nawala nang tumama ang unahang bahagi ng sasakyan dito. Pero wala naman kaming naramdaman o narinig na impact na may tumamang ang katawan dun sa kotse namin. Nang silipin niya yung ilalim ng kotse ay walang tao. Pero may nakita daw siyang isang pares ng paa sa kabilang bahagi. Kaya akala niya ay bumaba din ako ng kotse. Pero pagtayo niya ay nakita niya ako nakaupo pa rin sa loob ng sasakyan. Nakaramdam daw siya ng kilabot. Kaya pala ako dali-dali siyang sumakay noon ng sasakyan. Di niya agad pinaandar yon at huminga muna siya ng malalim. Tinanong pa niya ako kung nasaang lugar na raw kami noon. Hindi kasi daw niya napansin. Sinabi ko lang na nasa Dalan Bayou na kami at di magaanong nalalayo doon sa pinagbilhan namin ng pagkain. Ang sabi niya ay bigla raw siyang nalito. Sinabi ko naman na umalis na kami at madilim na sa bahaging yun ng daan. Napailing pa siya noon at pinaandar na yung sasakyan. Pero nakailang start na ay ayaw pa rin umandar noon. Muli niyang sinubukan at nang umandar, pinatakbo na niya yon. Narinig ko pa siyang nagmura noon nang mapatingin sa side mirror. Tinanong ko kung anong nakita niya. May babaeng sumusunod daw sa amin. Napatingin naman ako sa side mirror pati na sa likuran. Pero wala naman akong nakitang babae. Hindi naman nakainom noon yung asawa ko at lalong hindi gumagamit ng droga. Pero noong mga oras na yon ay para siyang high nang makadaan kami sa lugar na yon. Huli ko na lang nalaman na may history pala doon ng pagpapakita ng isang babaeng nagngangalang Mariang Kulot. Nang mabasa ko yun sa Google, tinanong ko yung asawa ko noon kung kulot ba yung babaeng nakita niyang naasunod sa amin. Hindi raw. Para daw yung madre na may nakalagay sa buhok nito. Ang kinakatakot daw niya noon ay nakita din niya sa salamin na hindi lumalapat ang mga paa nito dun sa kalsada. Kapag naaalala ko minsan yung kwentong yon, kinikilabutan pa rin ako. Kaya naman naisipan ko na rin i-share sa inyo at sa mga listeners nyo para siguro kung nakadaan man kayo o mapadaan sa Dalan Bayou, may tsansang ma-experience nyo rin to. Hanggang dito na lang po ang story. Sana Sir Bob ay mabasa ninyo sa inyong channel. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa mga listeners nyo. Tawagin niyo na lang akong Japs from Iloilo. Isa po ako sa mga silent listeners nyo at matagal ko nang gustong ibahagi sa channel nyo itong karanasan ko. Kayo lang talaga nagkatsyempong maapagsulat, kaya po sana ay mabasa ninyo. Thank you in advance. First time ko noon makapunta ng Negros, siguro taong 2010 yon. Papatapos pa lang ako ng kolehiyo. Bakasyon noon at inimbitahan ako ng isang kaibigan kong taga Negros na magbakasyon sa kanila. Dahil wala naman akong inaabala noon ay umuo ako sa pag-aya niya sa akin na doon magbakasyon.
Sabi niya ay susunduin na lang niya ako kapag nasa port na. Hiniram ko yung sasakyan ni Papa noon. Tamad kasi talaga akong mag-commute. Mas okay sa akin yung mag-drive kaysa magpalipat-lipat ng sasakyan. Sinabi ko na lang sa kanya na i-text na lang niya yung dadaanan kong lugar. Madali lang naman daw puntahan ng sa kanila. Yung bayan nila ay sa may Binalbagan sa Negros Occidental. Sabi niya kapag may nadaanan akong bundok na tinatawag na Hermit ay malapit na raw ako sa kanila. Ilang baryo na lang ang dadaanan ko. Kung di ko na daw matukoy yung daan ay tawagan ko lang siya. Pero dahil mahilig ako sa adventure ay pinilit ko talagang mapuntahan yung lugar nila nang hindi nagpapatulong sa kanya. Para sa akin kasi, malaking achievement ang makapunta sa lugar na hindi pamilyar. Wala talaga akong ideya noon na yung madadaanan kong bundok na sinasabi niya ay misteryoso pala. Pambihira dahil paakyat yung daan pero di ko na kailangang kumambyo at bumuelta para lang maiakyat yun. Parang kusang hinihigop pataas. Hindi ko alam noon kung tama ba yung nadaanan ko o naliligaw na ako. Hindi ko pa naman makontak yung kaibigan ko. Hinayaan ko na lang noon na iakyat yung sasakyan ko sa taas. Maganda yung lugar, pero nagsisi ako dahil sa lubak-lubak na daan. Yun pala yung tinutukoy niyang Hermit Mountain. Pagdating ko sa taas, saglit muna akong bumaba para magbawas ng pantog. Marami namang mga sasakyan na dumadaan kaya kampante ako noon. Medyo mapuno lang ang magkabilang daan kaya minadali ko na rin sumakay noon ng kotse. Mga 4:00 na yon ng hapon. Ang sabi ko, parang bigla na lang dumilim. Napatingin ako sa paligid noon dahil parang wala na rin akong makitang kasabayang sasakyan. Sobrang tahimik na rin ang paligid. Kaya ang ginawa ko noon, pinaandar ko na ang kotse at ilisan ko na yung lugar. Nasa pababang bahagi na ako noon nang makaramdam ako ng antok. Pero naramdaman ko na lang na parang paakyat yung sasakyan ko at hindi pababa. Hanggang sa makaidlip ako noon, Sir Bob. Di ko alam kung anong nangyari. Paggising ko, andoon na ako sa patag na daan at maliwanag na ulit yon. Meron ng signal kaya tinawagan ko yung kaibigan ko. Diretso lang daw ang patakbo ko at huwag akong liliko doon sa pataas na daan. Tinanong din niya kung nasaan na ako. Ayun, sinabi ko na nasa may bukana na ako ng bundok. Maya-maya ay nakita kong may paparating na sasakyan at galing yon sa kabilang direksyon. Bumaba yung kaibigan ko at pinuntahan niya ako. Tinanong niya kung saan daw ako napunta at ang tagal ko raw makarating sa kanila. Ayun nga, sinabi ko nakaakyat ako doon papunta sa bundok pero nakaidlip at pagising ko ay nasa may bukana na ako. Mukha raw napaglaruan ako ng sinasabi nilang Tamawo sa Buluwang Road. Sinabi ko sa kanya na wala nga akong matandaan kung papaanong bumalik ako doon sa bukana. Basta biglang dumilim at inantok ako. Buti na lang daw at hindi ako naligaw sa kung saan. Hindi pa kasi sementado noon yung daan doon. Pero ngayon ay sementado na at hindi na ganon katarik ang daan. Marami na rin ang dumadayo dito. Napaka-misteryoso talaga ng daan na yon. At isa yon sa mga experiences ko na hindi ko makakalimutan. Hello po sa lahat. Tawagin na lang akong Becca. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan naming magkakaibigan nang minsang magbakasyon kami sa Pangasinan. Magmamahal na araw noon nang magpasya aming sa probinsya ng isang kaibigan namin magdaos ng mahal na araw. Magkakasama kami sa trabaho at halos mga single pa kami noong mga panahon na yon. 20 years old pa lang ako that time at taong 2008 to nangyari. Nasa 7 kaming nagbiyahe noon. 4 kaming babae kasama ng isa naming tibong workmate. 3 naman yung mga boys. Mga 8:00 ng gabi nang dumating kami doon sa Sakayan, Pangasinan.
Mga 9 PM ay umalis na yung bus. Mas gusto namin magbiyahe sa gabi para maaga pa ay andoon na kami sa katahimik at di gaanong katraffic pag galing ditong Manila. May mga baon naman din kaming snacks at inumin. Magkakatapat lang yung mga upuan namin noon. Yung isang office mate kong si Jeff yung katabi ko at si Jam yung tibo. Nasa may bintana ang pwesto ko noon, tapos si Jeff at si Jam ang tabi nito. Magkatabi naman sina Joanna at Hazel sa tapat na upuan namin. Sina Rogel at James naman ay nasa likuran namin. Madilim noon sa loob ng bus at kanya-kanya kami ng idlip. Saka lang ako nagising noon nang dumaan na kami sa liku-likong kalsada. Mabagal at maingat naman yung patakbo ng driver. Napasilip ako sa bintana noon at madilim pa sa labas. Sa isip ko ay nasa zigzag na kami na daan. Ibig sabihin, malapit na kami sa bayang bababaan namin. Iilip pa sana ako noon, Sir Bob, nang may mahagip yung paningin ko sa tabi ng daan. Yung parang puting damit lang ang natatandaan ko noon. Sa isip ko, baka nag-aabang ng masasakyan, pero hindi naman hinintuan ng driver. Nang paliko na ulit ay may nakita na naman akong babaeng nakatayo sa gilid ng daan. Kita kong pumara ito, pero dire-diretso lang yung bus. Napailing na lang ako noon. Di mawala sa isip ko yung kawawang babae. Kung bakit hindi siya hinihintuan ng bus, gayong marami pa namang available na upuan sa loob. Madilim pa at delikado na, nasa daan pa siya. Pero bigla na lang akong nagtaka noon na sa muling likuan ay may nakaabang na namang babae. Ang pinagtataka ko ay nakaputi din yon, katulad ng sa unang dalawang babae na nakita ko. Sa muli naming pagliko noon ay bumusina na yung driver ng bus. Doon muli kong nakita yung babae. Pero nang lingunin ko yon ay bigla na lang yung nawala. Huling liko na yon at diretso na ulit yung kalsada. Hindi ko na muling nakita pa yung babaeng yon. Nang ma-realize kong baka white lady yon, tinayuan ako ng balahibo dahil first time kong makakita ng ganoon. Nang makababa na kami ng bus, agad kong kinuwento sa kanila yung nakita ko. Tinanong ako ni Rogel kung ilang beses ko raw yun nakita. Sinabi kong mga 4 at di ko na napansin kung andoon na yon nang magsimula kaming pumasok ng zigzag road. Natawa noon si Rogel at sinabi niya na sa bungad pa lang ay nakita na daw niya yon. Kaya inabangan daw niya kapag liliko na naman yung bus. Matagal na raw na balita na may nagpapakita doon. Hindi naman lahat ay nakakakita. Hindi ko nga alam kung bakit ako ang pinakitaan noon. Baka daw kasi dahil dumudungaw ako sa bintana. Hindi na matapos-tapos yung kwentuhan namin noon tungkol sa nakita naming white lady. May nagmumulto daw talaga daong babae. Ang sabi, yun daw yung pinatay at tinapon lang sa tabi ng daan, mga taong 1970s pa. Buti na nga lang at hindi raw kami na aksidente. Sobrang ingat din naman kasi ng bus driver at bumusina pa ito, kaya ligtas kaming nakarating noon sa pupuntahan. Hindi sa white lady ako noon nakaramdam ng takot, kundi sa posibleng mangyari noon habang dumadaan kami sa zigzag road. Accident prone din kasi yung area na yon. Kaya sa mga babiyahe po, lalo pag gabi, ay mag-ingat at sana safe ang lahat. Ito lang po ang kwento ko, sir. Magandang gabi po. Itago niyo na lang ako sa pangalang Teddy, taga Capiz, Rojas. Napadpad ako sa Antipolo para maghanap ng trabaho. Nakapasok ako noon sa isang karinderya bilang dishwasher. Taong 2006 yon. Halos ka-graduate ko lang ng high school. Mababa lang yung pasahod noon, pero libre naman ang pagkain at tirahan. May paupahan yung amo ko at isa doon ang pinatirahan niya sa akin. Madalas, gabing-gabi na talaga akong nakakauwi. Isa sa hindi ko makakalimutang karanasan noon ay nang minsang nilakad ko ang daan pa uwi.
Wala pa akong gaanong alam sa mga kwento tungkol sa Marigman Road na madalas kong madaanan. Kaya naman kampante lang ako naglalakad noon kahit malalim na ang gabi at wala gaanong taong dumadaan. Bihira na rin may dumaang sasakyan noon. Siguro ay mag-aalas 12 na. Sobrang daming kumakain noon sa karinderya at sangkaterba din ang hugasin kaya gabi na talaga ako nakakauwi. Halos 1 kilometro lang naman ang lalakarin ko noon at sanay na ako sa mga lakaran. Palagi ako may dalang flashlight noon. Sobrang dilim din kasi ng bakuran ng tinutuluyan ko. Mga 30 minutes lang ang lalakarin ko. Pero ganoon na lang ang pagtataka ko kung bakit matagal na ako naglalakad ay hindi pa rin ako nangangalahati. Napatingin ako sa paligid at andoon pa rin naman ako sa daan na yon. Noong mga panahon na yon ay hindi pa ganoon karami ang kabahayan at halos mga puno at bakanteng lote pa lang ang madadaanan. Kaya medyo kinabahan na ako nang mapansing parang hindi pa rin ako umaalis sa bahaging yon ng daan. Halos mag-iisang oras na ako naglalakad ay hindi pa rin ako nakakarating sa tinutuluyan ko. Medyo nataranta na at napatingin na ako sa paligid. Walang katao-tao. Hindi naman ako matatakutin dahil galing din naman ako sa sinasabi nilang nakakatakot na lugar na maraming aswang raw. Pero noong mga oras na yon, hindi ko alam ang gagawin. Kaya naglakad na lang ako ng naglakad hanggang sa mapagod ako. Hindi ko maintindihan ang mararamdaman ko noong mga oras na yon. Para akong nananaginip. Palagi kong dala nun yung pocket knife ko. Inilabas ko yon dahil pakiramdam ko ay may bigla na lang aatake sa akin. Saka ko lang naalala yung sinasabi nila kapag hindi makaalis sa isang lugar, babalik na rin yung suot na damit. Ginawa ko nga yun at muling naglakad. Palingon-lingon ako noon kasi parang may sumusunod sa akin. Hanggang sa talagang nakaramdam ako ng matinding kilabot. Kaya yung lakad ko naging takbo na. Takbo ako ng takbo noon na parang wala akong nakikita. Para akong nananaginip na nakalutang ang mga paa ko. Gusto kong sumigaw noon para humingi ng tulong. Pero nakaramdam pa rin ako ng hiya na may maistorbo ako. Kaya kahit hindi ako madasalin ay nagdadasal ako noon habang tumatakbo. Nang huminto ako, napansin kong may kabahayan na at lumagpas na ako sa kalsadang yon. Ilang minuto lang ay nakarating na rin ako sa tinutuluyan ko. Grabing hingal ko nun at parang bibigay na nga yung tuhod ko sa sobrang panginginig. Buong katawan ko noon nanlalata sa pinagsamang pagod at matinding takot. Sinabi ko sa sarili ko noon na kapag ginabi pa ako ay doon na lang ako matutulog sa karinderya. Yun nga ang ginawa ko sa ilang taon kong pagtatrabaho doon. Hanggang sa lumipat na ako ng ibang trabaho na mas malaki ang sahod at hindi na doon sa parte ng Antipolo. Ito lang po ang kwento ko, boss. Hindi ko alam kung nakakatakot siya, pero sana ay mabasa nyo pa rin. Hi po sa inyo, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Riza, taga Pampanga. Hindi ko alam kung masasabi kong bukas ang third eye ko kasi minsan nakakakita at nakakaramdam ako. Pero may times naman na hindi. Kumbaga, pasulput-sulput lang yung kakayahan kong makakita. Ilang beses na rin akong nakakakita ng mga multo. Minsan saglit lang at biglang nawawala. Pero yung nakita ko noong doppelganger sa school namin noong high school ay umabot din ng ilang minuto ang pagpapakita nito. Nasa college na ako nang mangyari ang karanasang ito sa loob ng jeep. Isang beses lang naman to nangyari sa akin pero nagdulot ito ng sobrang kilabot dahil harap-harapan ko itong nakita. Kung sino man ang mga taga Bacolor o Guagua ay alam nyo ang kwentong kababalaghan tungkol sa MacArthur Highway. Hindi ko inisip ni sa hinagap na mararanasan ko ang may makasalamuha na isang multo sa jeep na sinakyan ko. Mga around 8 PM, pauwi na ako ng Guagua noon. Kakaunti na lang ang mga pasahero at ang ilan ay nagbabaan na.
Nang padaan na kami sa MacArthur Highway ay mga nasa 3 na lang kaming nakasakay noon sa jeep. Huminto ito at may sumakay na 2 pasahero. Isa doon sa tabi ng driver at yung isa naman sa may likuran. Yung 2 kasama ko sa jeep ay nakaupo sa hilera kong upuan. Umupo sa tapat ko sa dulo ang bagong sakay. Sobrang tahimik nun. Iniisip ko pa kung ipapaabot niya sa amin yung bayad niya o siya na mismo yung lalapit sa driver. Naghintay pa ako noon kung anong gagawin niya. Panaka-naka akong tumitingin sa kanya noon pero hindi ko maaninag yung mukha niya. Mahaba kasi yung buhok nito at natatakpan noon yung kalahati ng pisngi niya. Sa kalagitnaan ng highway ay bumaba na ang isang pasahero. 2 na lang kami noon ng isang babae na nasa hilera ding upuan ko. Pero hindi pa rin nag-aabot ng bayad yung babaeng nasa tapat ko. Medyo nakaramdam pa ako ng pagkainis dahil baka hinihintay pa niya na kaming 2 na lang sa kanya iaabot sa akin yung bayad. Napatagilid ako noon at sa labas ng jeep na ako tumingin. Nung maalabas na ng highway sa unahan ay pumara na rin yung kasabayan ko kaya kaming 2 na lang noon sa likod. Maya-maya ay nagtanong yung driver kung saan daw ako bababa pero hindi man lang niya tinanong yung nasa tapat ko. Nagtataka ako dahil malapit na kami noon sa paradahan ng jeep ay hindi pa rin ito nagbabayad. Baka round trip sa isip ko. Tumagilid ulit ako noon para hindi niya ako abutan ng bayad. Pero nang nasa paradahan na kami, nagulat ako dahil pagharap ko ay wala na yung babaeng pasahero na katapat ko. Hindi pa naman gaanong nakahinto yung jeep. Nag 1, 2, 3 siguro yun sa isip ko. Pero kasi tuloy-tuloy lang yung patakbo nito. Hindi ako nakatiis at sinabi ko nun sa driver na may pasaherong hindi nagbayad. Doon na ako kinilabutan sa sagot ng driver sa akin. Wala naman na daw ibang pasahero maliban sa akin. Mag-isa na lang daw ako sa likod na naiwan. Sinabi ko sa kanya na may sumakay noon na kasabayan ng pasahero niya sa harap. Giit niya na isa lang daw ang sumakay na pasahero nang huminto siya sa MacArthur Highway. At yun daw yung sumakay sa tabi niya. Lalo lang akong nangilabot noon. Kaya pala hindi yun kumikibo at hindi nagbabayad. Nakalibre siya dahil hindi naman siya nakikita ng driver. Hanggang dito na lang po muna yung creepy experience ko. Magkukwento po ulit ako ng ibang naranasan ko next time. Hello po Kuya Bob. Ako si Cheska from Laguna. Nagbabiyahe ako noon kasama ng boyfriend ko papuntang Lucban, Quezon. Medyo nagkakalabuan na kami noon pero isinama pa rin niya ako na umuwi sa kanila. Sa daan, nagbabangayan na kami dahil nga sa pambababae niya. Hindi na nga sana ako sasama noon pero nakapag-oo ako sa mga magulang niya nang imbitahan nila ako sa lugar nila. Hindi ko naman inaasahan noon na may ginagawa na palang kalokohan yung anak nila kapag nakatalikod ako. Medyo bumilis yung patakbo niya noon dahil nagkakainitan na kami ng sagutan. Sinabihan pa niya akong bungangera daw ako kaya naririndi na siya sa akin. Sa inis ko noon sa kanya ay sinabi kong itigil na niya yung sasakyan at bababa ako. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pagmamaneho. Halos magdabog na ako noon at muntikan ko na lang talagang sirain yung pinto ng kotse niya. Nang bigla siyang huminto. Nagdadabog akong lumabas at pabagsak kong sinara yung pinto. Nanatili naman siya sa loob ng kotse noon pero hindi niya pinaandar. Saka naman ako parang nagsisi nang makita yung lugar na pinaghintuan niya. Nasa 5:00 pa lang yon ng hapon pero parang 7:00 na yung dilim sa labas. Ang lalaki ng mga puno at halos nagkakabanggaan na yung mga sanga nun. Kaya madilim sa lilim nun na hindi matagusan ng araw. Pero dahil sa pride, naglakad ako palayo ng sasakyan. Marahan naman niyang pinaandar yon at nakasunod lang din sa akin. Binilisan ko pa yung paglalakad nun. Tinawag na niya ako at binusinahan pero hindi ko siya pinansin kaya hininto na niya yung sasakyan at bumaba. Hinila niya ako pasakay nun.
Dahil medyo kinikilabutan talaga ako sa lugar na yon, ay sumakay na rin ako. Wala nga lang kibo. Nang papaanlarin na niya yung kotse, ay bigla siyang natigilan. Agad niya akong nilingon at tinanong kung nakita ko raw ba yung babaeng nakatayo sa gilid ng daan. Parang gulat na gulat yung mukha niya at nandidilat pa nga yun. Pero nang tingnan ko ay wala naman akong nakita. Ang sabi niya, andoon lang daw yun at nakatayo. Side view lang daw nito ang nakikita niya at nakataip pa yung buhok nito sa muka. Umiwas siya ng tingin noon sa harap. Mahina niyang sinabi na nakaputi yun at parang nakalutang pa. Namura ko talaga siya noon sa takot. Nagawa pa niya akong takutin na alam niyang inis ako sa kanya. Pero pansin kong seryoso yung mukha niya at parang balisa na. Ayaw nga niyang paandarin yung sasakyan noon. Pilit din niya akong pinapatingin sa harapan kung andoon pa raw yung babae. Sabi ko, hindi ko nga nakikita. Para makaalis na kami noon, sinabi ko na wala na yon. Pero pagharap niya, napamura na lang siya. Para na akong sabog sa inis noon. Naiiyak na rin ako dahil pinagtitripan niya ako. Pinaandar niya yung kotse at mabilis niya yung pinatakbo. Nakahinga lang ako ng maluwag noon nang makalabas na kami sa madilim na parte ng daang yon. Narinig kong napahinga siya ng malalim. Tinanong niya ako ulit kung talaga bang hindi ko nakita yung babae. Hanggang makaalis daw kami ay chine-check niya yon sa salamin. Andoon pa rin daw yon at nakatayo. Kinilabutan daw talaga siya nang sabihin kong hindi ko yun nakita. Kung ganun daw ay nakakita siya ng white lady ng ganoong oras. Inasar ko na rin siya noon na baka ako pinapakitaan siya para tumino na siya. Baka biktima din ng panloloko yung white lady. Natahimik siya noon at mayat mayang nagsorry. Hanggang sa maarating kami sa kanila ay bukang bibig na niya yung nakita. Hindi lang po ako maapaniwala noon na makakaranas kami ng ganon. Nasa gitna ng pagtatalo namin ay biglang may ng white lady na hindi ko naman nakita. Pero pinagpilitan talaga yon ng boyfriend ko na asawa ko na ngayon. Siguro naging way na rin yung nangyaring yon para magtino siya. Gusto ko na rin magpasalamat sa white lady na yon dahil kasama niya ako nang maranasan yon. Kahit papaano, nagbago siya at hindi na muling nagloko. Hanggang dito na lang po ang medyo nakakatawa na nakakalokong kwento ko ng mapadaan sa madilim road.